Naman, masaya at napag-usapan yung mga maseselan at importanteng mga issue. Palagay ko medyo kulang ang panahon para pag-usapan ito. Hindi naman na pag-uusapan sa 1 minuto, 30 segundos, itong mga problemang ito. No? Ang pagkapangulo ay 24/7, 365. Hindi ito nagagawa sa parang soundbite lang o sa photo op lang o sa pasakalye lang. Importante lang para sa ating mga kababayan, ang susunod na Pangulo nakakaunawa na itong mga problemang ito ay hindi parang sa TV lang na nalulutas matapos yung episode o matapos yung 1 oras na yon. Itong mga problema ay seryosong problema at importante na matugunan natin ito na talagang malutas. Hindi lang sa photo op, hindi lang sa pansamantala, pero talagang nalulutas para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan. Sir, with limited time, sa palagay nyo na ihayag nyo yung plataforma nyo, yung gusto nyo Oo naman, malinaw ang kinatatayuan namin. No? Itutuloy namin ang Daang Matuwid. Itong airport sa Laguindingan, produkto ng Daang Matuwid. Yung 4-lane na highway, papasok dito, produkto ng Daang Matuwid. Yung bypass road na highway na sementado at 4-lane din, produkto ng Daang Matuwid. No? Itutuloy ko ang Daang Matuwid, itutuloy ko ang mga programa, halimbawa para sa Mindanao, sa Daang Matuwid, 260 billion pesos ang infrastruktura na naiparating sa Mindanao sa loob ng 5 taon. Sa 12 taon ni Pangulong Erap at Pangulong Gloria, 120 billion lang. So doble ang halaga sa kalahating panahon. Ganong karami ang mga infrastruktura na naparating dito. Yung ibang mga kandidato, nagsasalita sila, nagsasabi sila na lutasin ang power problem. Hindi ba nila alam na nung nakaraang buwan, merong 300 megawatts na naigurahan sa may Davao? Nalutas na, narating na yung parity sa demand at supply sa Mindanao. And in fact, there's another 600 megawatts na sa loob nitong taon hanggang sa susunod na taon na ma-online, meaning na magsisimula. No? So by next year, surplus na ang kuryente sa Mindanao. So anong pinagsasabi nila? Nalulutasin ang problema ng kuryente sa Mindanao. May kuryente ang Mindanao at ang mahalaga rito ay sa dami ng kuryente dito, magko-compete yan, bababa ang singil sa kuryente sa Mindanao. Sabi po ni Sir Duterte kanina na hindi niya alam kung saan niya daw nakuha yung statistics on Mindanao dahil sabi niya kung totoo raw na buong ang pondo rito ay wala ng rebellion, wala ng Nakapareho daw sila ng statistics si Binay. At nagmamatch daw ang statistics sila ni Binay. Totoo po itong mga statistika nito. Lumabas na pera po yan. Siguro dapat mag-aral siya ng konti. Hindi ito nadadaan sa bara-bara, hindi ito nadadaan sa basag ulo, at hindi ito nadadaan sa mga patutsada. Ito yung halagang pera na dumating dito. Mga Mindanaoan mismo nagsasabi na ganung kalaking halaga ang nangyari dito. Alam ba niya na halimbawa yung circumferential road sa Davao Oriental, paakyat hanggang sa Davao Norte, hanggang sa Combal ay nagawa na. Yung circumferential road dito sa May Caraga ay nagawa na. Yung pagsemento magmula Cagayan de Oro hanggang Davao City through Buda Road dito sa may nakalimutan ko yung lugar, no? Ay nagawa na at sementado. Ito yung mga katotohanan. No? Kayo lang mismo, reporter kayo. Siguro labas-pasok kayo rito sa Cagayan de Oro. Nakita ninyo yung development nitong 4-lane highway na ito. Totoo yan. Hindi yan katang-isip. So, nangyari yan. Yan ang halaga ng infrastruktura na naparating natin dito. Una. Pangalawa, yung sa power problem. May mga aktual na planta, may mga aktual na power plants na naitayo rito at gumagana na, nagbibigay ng kuryente. Kung meron man pagkawalang kuryente sa 1 o 2 bahagi ng Mindanao dahil napatumba ng mga rebelde yung transmission tower. Pero kung ang tanong ay sapat na ba ang kantidad ng kuryente sa Mindanao, narating na natin yan. At mas marami pa ang darating. In-question niyo naman, sir, yung image na pinoproject ni Vice President Binay sa Makati, his home turf. Medyo nagkasagutan kayo kanina. Hindi naman, totoo naman lang ito. Hindi ho ba dalawa ang Makati? May Makati ng mga Ayala, maganda, maunlad, maraming trabaho, at may Makati ng mga Binay. Comembo, Rembo. Maraming mga mahihirap doon. Laganap ang droga doon. Walang pabahay ang mga tao doon. Ang importante dito ay maunawaan ng mga kababayan natin na, naku, makakawawa tayo. Kung gagawin, ang plano ni Vice President Binay, gagawin daw niyang Makati ang buong Pilipinas. Yan ang plano niya, yan ang sinabi niya. Kawawa tayo. Kawawa tayo dahil yung pagnanakaw na ginanap nila
sa Makati, babalin ba nga sa ating bansa na kung saan sa isang ospital, yung isang kama na 55 mil, isang hospital bed, ay binili ng Makati sa halagang 500,000 pesos. Merong mga sterilizer na 16,000 pesos. Diyan sa ospital ng Makati, binili nila sa halagang 1,500,000. Yan ang pagnanakaw na naganap sa Makati na hindi natin nais na dalhin sa ibang bahagi ng ating bansa. Ang ombudsman nagsabi nito, ang COA ang nagsabi nito, ang Senado ang nagsabi nito. Kaya talaga ang pangalawang pangulo si Vice President Binay, oo, galing siya sa hirap. Hindi ko dinideny yan. Pero matagal siyang mayaman. In fact, Senado mismo nakita natin, ang laki ng kanyang hacienda ay katumbas ng 8,000 basketball court na pinagdikit-dikit. Air condition pa ang babuyan. Yung kanyang sariling sekretarya, si Ebeng Baloloy, ang dumaan na halagang pera sa kanyang bank account ayon sa AMLAC ay 100,000,000 piso. Kaya mayaman, ang iilan, ang mga nagnakaw. Pero hindi ang kabuuan ng Makati at kawawang bansa natin kung ganun din ang mangyari sa atin. Sir, anong feeling mo na magkakasama kayo ni Duterte at ni Binay? Dati nagkakapatuhan kayo sa social media. Awkward ba yung dating? Hindi naman, kasi para sa akin, katotohanan lang, hindi naman personal eh. Sir, tinanong ko po si Duterte kanina kung maninalo siya as president, kung may plano ba siyang kunin kayo sa kabinet. Sabi niya, Blair, ano po reaction niya dyan? Well, hindi ko na dapat sagutin yan, di ba? Kaya magkaiba ang aming plataforma, magkaiba ang aming direksyon. So bakit pa kailangan tanungin yan? Sir, would you agree na kaya niyang tapusin yung criminality, drugs, and corruption in 3 to 6 Eh months? sa Davao lang mismo ngayon eh. Fourth highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao eh. Oh. So, hindi totoo yan. Kung supposed to be na kaya niyang gawin yan, ba't di pa nangyayari yan? Sir, Ganon din sa Makati. Droga. May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu. Pwede tayo bumili ng cocaine. Pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. So, ang punto, yan ang balita na dumadating at yan ang pagkaalam. So, ang importante dito ay huwag tayo manloko, huwag tayo manlito. Karapat dapat lamang para sa ating mga kababayan ang isang seryoso, makabuluhan at magagawang mga programa dahil hindi ito mga patutsada or linya lang. Ang buhay ng 100,000,000 Pilipino ay nakasalalay dito. Sir, sabi ni Miriam, Sabi 6 months. Sinasabi niyo. Hindi nga niya nagawa. Ang tagal-tagal niyang mayor sa Makati, sa Davao eh. Di ba? Ba't tayo maniniwala doon? Urong-sulong. Di ba? Una, ganito. Sa susunod, ganun. Iinsultuhin niya, mumurahin niya ang papa at ang kaparian. Sabay, nung nakita niya na nagalit ang tao, kambyo. Bakit tayo maniniwala? Sir, sabi naman ni Senadora Miriam, kung tatanungin daw siya, ikaw daw yung pinakamahusay dun sa mga katunggalin sa nangyaring dito. Well, nagpapasalamat ako sa kay Inday Miriam. Siya ay isang henyo, di ba? Genius siya, top-notcher. At kung yan ang kanyang pagpasya, edi maraming salamat.